Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa Isaiah 62. Tayo nga po ay nasa verse 4 and 5 na, no? Pero bago tayo magsimula, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, dakila sa lahat, maraming salamat po. Salamat sa kalakasan, karunungan, at pagmamahal na Panginoon na yung ibigay sa amin, sa biyaya mo, sa patuloy na pag-aaral, Panginoon. Ito ay itaas ka, ikaw ang mapapurihan, at naway ang mga kapatid na nasa online ay sama-sama kami matuto, maraming maka-join at makasama sa pag-aaral na to, isa sa pagandang pag-aaral na gagawin namin ngayong gabi. Naway ito ay patuloy na makapagbigay sa iyo ng kapurihan, Panginoon. Salamat sa patuloy na gabay at pangunguna sa gawain ito. Ikaw po maitaas sa gawain ito. In Jesus' name, Amen. Yan po, no? Medyo may eksena lang po dito sa kapitbahay, no? So, hindi po natin, baka may marinig tayo mga hindi inaasang salita. But again, tayo po ay magpapatuloy, no? Wala pong magpapahinto sa atin sa pag-aaral, at lalo na siyempre sa paglilingkod sa ating pagpupuri sa Panginoon. So kahapon nga po ay natalakay natin yung verse 1 to verse 3. At ito nga po ay isang mensahe na tumutukoy sa pagdating ng katwiran, pagdating ng katwiran at kaluwalhatian ng bayan ng Diyos. At sinabi nga po dito sa verse 1 hanggang verse 3 ay magsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tatahimik hanggang hindi niya nakakamit ang kaligtasan, hanggang sa makita ang kanyang tagumpay na parang sulong nagliliyab, no? So dito nga po ay nagbibigay ng propesiya ang propeta Isaiah na ito ay tumutukoy sa mananatiling isang lungsod, no, na pagpapalain ng Panginoon, at ito ay sasamahin niya, no, para hanggang sa mangyari yung kanyang pinaplano, no, sa bayang ito. Ito nga po ay tumutukoy sa pagdadala sa kanila sa katwiran at ng kaluwalhatian ng bayan ng Diyos. At ito ay isang paalaala rin sa atin na hindi tumitigil ang Diyos, no, upang tayo ay patuloy na baguhin, no, sa kanyang original na plano sa atin. So makikita nga po ng mga hintil ang katwiran ng kanyang bayan. Ito nga po ay gagawin ng Diyos sa nilalayong magkaroon ng epekto ang kanyang bayan. Hindi lamang sa Jerusalem, kundi pati na rin sa sa ibang mga lugar, no, sa ibang mga hari, sa ibang mga bansa, no. Dito ay sa verse 2, yung tatawagin siya sa bagong pangalan, ay sinabi dito, makikita ng mga bansa ang pagpapawalang sala sa iyo at lahat ng mga langhari ang iyong ng lahat ng hari ang iyong kaniningan. Ikaw ay tatawagin sa isang bagong pangalan na si Yahweh mismo ang magkakaloob. So ito ay isang pagpapakita ng bagong relasyon, no. Ito ay nangangahulugan na mas pinapakita dito yung relasyon o yung ugnayan, at mismo si Yahweh ang magbibigay ng pangalang ito. Siya rin ang mayakda, no, ng bagong pangalan na babanggitin nga po mismo ng Panginoon. So ang ideya ng isang bagong pangalan ay tumutukoy din sa mga sipi na tulad ng Apokalipsis chapter 2 at chapter 3 na sa langit ang ating pagbabago ay nakompleto na. Tatanggap tayo ng isang bagong pangalan na tumutugma sa ating ganap na bagong kalikasan. So as in papalitan na, hindi na niya mararanasan yung mga kabigatan, yung paghihirap, no. So yan din ay verse 3 naman tumutukoy naman po sa
isang paghalintulad, no? Ikaw ay magiging magandang korona sa kamay ni Yahweh, isang maharlikang putong na hawak ng Diyos. Yan, so ito ay tumutukoy siyempre sa glory ng Panginoon. At tandaan na ang Jerusalem nga po ay isang espesyal para sa Panginoon, at ito ituturing niya bilang isang korona, no? Korona ng kalwalhatian, na ito ay pwedeng familiar tayo, no, sa ideya na ito ay yung glory nga at tumutukoy, honoring the Lord, no? So mas malalim at mas hanggahangan na isaalang-alang na tayo ay magiging isang korona ng kalwalhatian sa kamay ng Panginoon, ay dito ay matutupad ang gagawin ng Diyos sa kanyang bayan, no? Sa ginawa ng Panginoong Hesus, no? Ito yung pinaka nagbigay ng karangalan sa Panginoon, yung glory, no? Although masakit sa isang ama na magsakripisyo ng anak, no? Pero dito nakita natin is sa pamamagitan ng kanyang bayan, sa kanyang ginawa sa kanyang bayan, no, na pagpapanumbalik, pagpapanibago, ay masasaksihan ng mga hintil o ng ibang mga hari o ng ibang mga bansa ang kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng sayon. Yan, so tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa verse 4 and verse 5. At ito po ay isang dalawang talata na tumutukoy, no, may relation, may kaugnayan doon sa wedding or sa isang ikakasal, no. Yan, so sinabi dito sa verse 4, hindi ka natatawaging pinabayaan, at ang lupain mo ay hindi na rin tatawaging asawang iniwanan. Ang itatawag na sa iyo ay kinalulugdan ng Diyos, at ang lupain mo ay tatawaging maligayang asawa, sapagkat si Yahweh ay nalulugod sa iyo, at ikaw ay magiging parang asawa sa iyong lupain, no? Makita natin ang daming ginamit, no, bride ng Panginoon, asawa, no. Dito makikita natin na ito ay naghahatid ng mensahe ng pag-asa at pagpapanumbalik sa mga tao ng Israel, kasi nga came from hiwalay sa Panginoon, no? Kasi alam naman natin sila nga sa previous pag-aaral natin ay sila ay napalayo dahil sa kanilang mga kasalanan, no? Napalayo sila sa Panginoon. At dito sa pagpabalik o sa panunumbalik nila, no, sa kanilang bayan, ang Panginoong Yahweh mismo ang nagtatakda o nagsabi mismo ng gagawin niya na pagbabago para sa kanyang bayan. At parang dito ay tinutukoy na isang bride, no, isang ikakasal. So naglalaman ito ng mensahe ng pag-asa at pagbabago. Ito ay nagsasalita tungkol sa walang hanggang pagmamahal ng Panginoon, tungkol sa walang hanggang pagmamahal at pangako ng Diyos, at inilalantad dito ang pangako ng isang hinaharap kung saan ang kalungkutan at pag-abandona ay mapapalitan ng kagalakan at seguridad. Ang talatang ito ay isang makapangyarihang pagpapahayag ng mga tema at ng pagtubos at pagpanumbalik na tumatakbo siyempre, na pinag-aaralan natin sa buong aklat ng Isaias. At ito nga po ay patuloy na nag-aalok ng pag-asa, paghihikayat sa mga mag-aaral ngayon, no? Sa mga mananampalataya ngayon. So ito ay, alam naman natin na nahiwalay at tumalikod ang mga Israelita sa unang pagmamahal nila, unang pangasawa nila, kasi naghanap nga sila ng iba, no, ng ibang Diyos-Diyosan. At dito nakita natin sa pagbabalik ng kanyang bayan, ibinalik ni Yahweh ang kanyang bayan sa kasiglahan, no, sa center stage, kumbaga. At dito ay ginamit ang salitang ikakasal or yung bride, no. At ito ay tumutukoy sa panunumbalik nga po na
ito yung umiikot sa buong aklat eh. Nakita natin na paulit-ulit cycle ang nangyayari sa buhay ng Israelita. Pero nung na-realize na nga po nila, sila ay nagkasala at bumalik sa Panginoon, ito na po, no? Nagtuloy-tuloy na, no? Bibigyan ng bagong pangalan, pakakasalan, no? Nandun yung kagalakan ng Diyos na sila ay parang yun nga, no, nagagalak ang isang groom sa kanyang bride. So ito ay imahe na ginamit sa talata ay isang makapangyarihan at puno ng kahulugan, nag-aalok ng mensahe ng pagpanibago at pagpapanumbalik. So ang pambungad na pararala ng talata ay hindi ka natatawagin pinabayaan. So alam naman natin, ito agad ang makikita natin na nagtatakda ng tono para sa mensahe ng pag-asa at pagbabagong darating. Kasi nga po, hindi na mangyayari, no? Hindi na mangyayari yung naranasan nila nung sila ay nasakop. At dito sa sinaunang Israel, ang pagtawag na pinabayaan ay isang tanda ng kahihiyan o pag-abondo na, no? Yung buong Jerusalem, kita natin, is totally abandoned, no? Na wala halos makitang kagandahan coming from sobrang siglang bayan, at ngayon ay yun nga, no, nasira. Pero this time nakita natin ibinalik ng Panginoon ang mga Israelita sa sa panibagong pamumuhay, no. So ang mga tao na Israel ay nakaranas sa panahon ng pagkatapon ng pagdurusa. So talata ito ay nangangako ng isang hinaharap kung saan ang mga tao at ang lupain ay hindi na mamarkahan ng kalungkutan at kapabayaan. Ang talatang ito ay nagpapatuloy sa magitan na nagpapahayag, ngunit ikaw ay tatawaging Hephzibah, no? At ang iyong lupain ay Beulah. Yan. So ito ay may meaning, no? At tumutukoy ang Hephzibah sa the glory or ang aking kaluguran ay nasa kanya, no? At ang Beulah ay nangangulugang may bride or may asawa, ang aking asawa. So ang mga pangalang ito ay nagmumungkahi ng isang personal at mapagmahal na relasyon sa pagitan ng Diyos at kanyang mga tao, at ang pagpanumbalik ng isang pakiramdam ng seguridad at pagiging kabilang, no? Ang lupain na dating tiwangwang at totally yun nga, no, walang makitang maganda, no, talagang talagang nasira, nawasak, magiging mabunga, no, yumayabong, parang siksik liglig, umaapaw na bayan, no. Ito yung tinatawag nating reverse situation, no. Ito yung na bagong pamumuhay, talagang from hirap is nandito na sila, no? Nandito sila, dadalhin sila dito ng Panginoon bilang isang matagumpay at masaganang bayan. Yan. So ito ay sa pangalahatan ng talatang ito ay nag-aalok ng isang makapangyarihang mensahe ng pagbabago at pagpapanumbalik. Ito ay tumutukoy sa isang tema ng pag-asa at pangako ng Panginoon, no, natutugunan ng kanyang plano sa kanyang bayan. Ito rin ay tumutukoy sa hindi masisirang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. So makikita natin, no, yung pananabik ng groom sa isang bride, no, nandoon yung kanyang glory na banggit kahapon, yung corona, yung diadema, no. Ang diadema is the fruit, no, na or yung nakikita sa pamumuhay natin, yung pagbabago. Yan. So doon natin makikita yung totoong Kristiyano, no. Totoong anak ng Diyos, kasi nakikita yung Christ-likeness, yung bunga. So dito salamin din ito ang mas malawak na konteksto ng aklat ng Isaiah, na ito nga po'y tumutukoy at naglalaman ng mga mensahe ng paghatol, ngunit pati na rin ang pangako ng pagpanumbalik at pagtubos. So
it's a cycle na buhay ng mga Israelita noon, pero dito sa 62 pinakita ng Panginoong Yahweh yung kanyang pangako, no, na hindi na muling mahihiwalay pa sa kanya ang kanyang bayan. So ang aklat ni Isaiah ay sinulat sa panahon nga po ng isang magulong panahon sa kaysaysayan ng Israel. So ang mga tao ay naghaharap sa banta ng pagsalakay. So yun po yung yung pagsakop ng Babylonia. So ang simbolismo sa talatang ito ay nagpapahayag ng pagmamahal ng pangako ng Diyos. Pagmamahal at pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Ang imahe ng isang tiwangwang na lupain ay na binabago tungo sa isang masaganang hardin ay nagsasalita sa tema ng pagpapanibago at pagpapanumbalik. Makikita natin, there's always restoration. No? Tayo sa panahon natin, ano man ang mangyari, once tayo ay hawak na ng Panginoon, dumarating talaga, umiikot talaga ang sitwasyon. Nakakaras na yung kabigatan, minsan nagkakasala tayo, pero again, nandun yung pananatili natin sa relasyon natin sa Panginoon. Tulad ng kanyang bayan na hindi niya kailanman iniwan. No? So, ang wika ng kasal ay sumisimbolo sa mas malalim at pangmatagalang relasyon ng covenant sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Alam natin na tumalikod nga ang mga Israelita sa Diyos, na kanilang kumbaga yung word is yung asawa, kasi ang bayan ng kanyang bride, no? At ito ay mangyayari din, no, na mapag-aaralan din natin sa mga susunod pang mga aklat, no, lalo na sa Revelation, no, na tayo ikakasal. Darating yung groom, which is ang Panginoong Jesus. Yan, so ito ay nangangako ng malalim na pagbabago, pagkakakilanlan mula sa iniwan patungo sa kagalakan, no? At ang kasal nga po ay nagpapahiwatig ng mas malalim na pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan. Na tayo ay patuloy na pinapaalalahanan na ang pangako ng Diyos, ang ugnayan natin sa kanya ay isang matibay na ugnayan, no? Hindi madaling maputol, hindi basta-basta masisira ng sino man. Ito ay isang sulat na patuloy na nagbibigay sa atin ng aral. Tayo ay manatili sa Panginoon dahil ang ating pananatili ay magbubunga ng maraming kagalakan para sa Panginoon, no? The glory. Kaya nga, pag tayo natututo, tayo ay naipapamuhay natin yung kanyang salita, tayo ay nakakasunod, no? Tayo ay namumunga, no? Nagbabago. At ito ay nagbibigay ng kapurihan at kagalakan sa Panginoon. So ito ay isang paalaala sa talatang ito na ang relasyon ng Panginoon sa kanyang bayan ay hindi isang simpleng seremonya lamang o isang ugnayan, kundi isang malalim at hindi mapaghihiwalay na ugnayan sa kanyang bayan. So, sa verse 5 po, sinabi dito, tulad ng isang binatang kinakasal sa isang birhen, ikaw ay pakakasalan nang sa iyo ay lumikha. Kung paano nagagalak ang binata sa kanyang kasintahan, ganoon din ang kagalakan ng Diyos sa iyo. From the previous ng pag-aaral, alam naman natin na si Yahweh, no, ay pinagpalit ng mga Israelita sa iba't ibang Diyos-Diyosan. At dito ay isa sa mga naging dahilan, no, kung bakit sila nasakop or hinayaan ni Yahweh na mabihag, no. Kasi nga una silang kinasal ang kanyang bayan sa kanya, pero ang kanyang bayan ay tumalikod, no. Ito yung sinasabi nating pangangalunya. So dito makikita natin na ito ay naglalaman ng mga pangyarihang mensahe ng pag-ibig, kagalakan at kasiyahan ng Diyos sa kanyang bayan. Gamit nga po yung paghahalintulad o paglalarawan ng lalaking ikakasal at
nagagalak ito sa kanyang nobya o sa kanyang mapapangasawa. Ito ay nagbibigay diin sa mga tema ng matalik or intimate or malalim na relasyon ng Diyos sa kanyang bayan. Again, ang pagpanumbalik at pagtubos at pag-asa at pangako ng kanyang pag-ibig ang makikita natin dito, no? Kasi magiging isa na naman no? Yung ugnayan na alam natin na dahil sa kasalanan ng mga taong ito ng mga Israelita ay nagkaroon sila ng pagitan, no? Napalayo sila sa Diyos, pero dito isa ng solid at matibay na panunumbalik at pag-iisa, no? Sa pag-asa na may na pangako ng Diyos na hindi na sa kanya malalayo ang kanyang bayan. So ito ay nag-aalok ng isang mensahe ng pag-asa at paghihikayat sa mga pinatapong Israelita na nagbibigay diin sa pagnanais ng Diyos na magalak sa kanyang bayan at magdulot ng isang bagong simula sa kanilang relasyon sa Kanya. Yan. So, isang relasyon na masasabi nating mula sa nahiwalay na dalawang tao, no, lalaki, yung bride and groom, ay ito na, muling nagbabalik, muling may panibagong pamumuhay o pagpapanibagong pagbangon, no, para sa ugnayan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ito ay matatagpuan sa mas malawak na konteksto ng kabanatang ito na tumatalakay nga po sa papanumbalik at pagwawalang sala sa Sion. Natalakay natin kagabi, no, yung pagwawalang sala, no, bibigyan ng bagong identity o pangalan. Si Yahweh mismo ang magbibigay. Dito nga po ay tumutukoy sa pagtatatag sa Jerusalem. Anong Jerusalem? So bilang isang korona, no, na ito ay sumisimbolo sa kaluwalhati at glory ng Panginoon, no, na makikita ng maraming bansa ang kanyang kadakilaan. So mamagitan siyempre ng yung koronang koronang suot. Ito yung kanyang bayan na nakikita yung ningning, no? So siyempre at the end of that conversation is yung glory pa rin ng Panginoon ang makikita, no? So ang imaheng ginamit sa talatang ito ay isang kasal at ang kagalakan ng pag-ibig na kasama ng gayong pagsasama. Ginagamit ni Propeta Isaias ang imaheng ito upang ilarawan ang relasyon sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Kung paano ang isang binata ay nagpapakasal sa isang birhen at nagagalak sa kanyang nobya, no? Yung excitement, yung sa pananabik, no, ng isang groom, no, na makita sa dambana, no, ang kanyang asawa, ang kanyang bride, ang kanyang magiging asawa, no, at kahit naman saan, no, sa mga napapanood natin, sa mga napupuntahan kong mga kasal, ay talagang yung mararamdaman mo yung excitement, yung glory, yung kagalakan, no, ng isang lalaki na habang naglalakad papalapit sa kanya, yung kanyang magiging asawa, ay nandun yung kanyang tuwa, no, yung kanyang joy. At dito makikita natin na ang Diyos ay magagalak sa kanyang bayan, na ilalarawan ng imaheng ito na ang malalim at matalik na tipanang relasyon na nais ng Diyos na magkaroon sa kanyang bayan. Imagine niyo, no, ang Diyos ang gumawa ng lahat, no? Makita natin ang Diyos ang kumilos, tinaguri ang nag-iisang piniling bayan no, sa panahon na ito. At ito ay papakita lalo na ang Diyos ay hindi tumitigil, no? Hindi siya nagpahinga hanggang sa mangyayari itong mga pangako niya sa kanyang bayan.
At again, ito yung kalikasan ng Diyos na pagiging tapat, no? Yung tapat at pagmamahal niya. At ito yung nagbigay lalo sa kanya ng karangalan, no? Ng glory. Yan. So, ang paghahambing ng Diyos sa isang lalaking ikakasal na nagagalak sa kanyang nobya ay nagbibigay diin sa kagalakan ng pag-ibig, sa kagalakan at pag-ibig na mayroon ng Diyos para sa kanyang bayan, no? Tulad nga po ng nasabi ko kanina, na itinatapok din ng imaheng ito na ang matalik na ugnayan na nais ng Diyos na magkaroon sa kanyang bayan ay itinatampok din ng imaheng ito ang matalik na ugnayan na nais ng Diyos na magkaroon sa kanyang bayan. Dahil nga alam naman natin yung nangyari, no? Dito ay katulad ng isang mag-asawa na nagkakaisa, no? Nagkakaisa sa tipalang pag-ibig at pangako. Ibig sabihin, nandun na po yung pagpapasakop ng bayan, no? Nandun na yung pagsunod, nandun na yung kanilang pagtupad, pagtugon sa kalooban ng Diyos. So, nais ng Diyos na magkaroon ng malalim at matalik na relasyon sa kanyang bayan. Imagine mo, no? Naalala ko tuloy yung tanong ni Pastor Dom kahapon. At ito yung talagang nagbigay rin sa akin ng ideya kung bakit mas lalong lumalim, no? Na bakit gusto ng Diyos na maligtas ka? Ba't gusto ng Diyos na maligtas ako, no? At bakit gusto ko maligtas? Isa lang, para makasama ang Diyos. Yun po ang gusto ng Diyos, yun din ang gusto niya makasama ng Diyos ang kanyang bayan. At ito ang isang mahalagang mensahe dito sa talatang ito. Dahil kaya ka ikakasal, kaya ka magpapakasal, at nandun yung saya, yung iyong kagalakan, kasi magkakasama na kayo. No? Magiging isa na kayo No? At yun po yung pinapakita dito sa talatang ito. So, ang paglalarawan ng isang kasal at ang pagsasama ng isang lalaki ikakasal at ng kanyang nobya ay nagpapahiwatig ng ideya ng isang bagong buhay, no? Pag kinakasal, pag ang isang couple ay kinasal, new chapter na po 'yun, no? Tapos na yung pagiging magjowa nila, yung pagiging binata at dalaga nila, no? At ito ay may bago ng simula, panibago ng kabanata ng buhay nila bilang mag-asawa at isang pagpapanumbalik ng relasyon sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ang talatang ito ay tumutukoy sa pag-asa at pangako ng pagpanumbalik at pagtubos ng Diyos para sa kanyang bayan, no? Doon pa rin po yung umiikot, no? Ang usapan na ang ating pag-aaral at isang pinakamagandang naging korona siyempre ng Panginoon ay ang pagtupad, no, sa propesiya, yung pagkamatay ng kanyang anak, no? At it's the greatest event ng kasaysayan, no? Anyway, so ang talata ito ay tumutukoy sa pag-asa at pangako na po na pagpanumbalik at pagtubos ng Diyos sa kanyang bayan na naglalarawan ng kanyang pagnanais na ibalik sila sa isang malapit at mapagmahal na relasyon sa kanya. Again, panibagong pag-iisa na naman to, pag-iisang dibdib, no? Relasyon na ugnayan na walang hanggan, no? Ito yung tumutukoy, ito ay mas lalong didiin sa kalikasan ng Diyos bilang isang tapat at walang katapusang pagmamahal niya sa kanyang bayan. Again, kaugnayan ng mga tema ito sa talatang 5 sa pangalatang konteksto ng kabanata ay ito nga po ay patuloy na pinapaalalahanan na hindi dahil na ikaw ay nahiwalay, ikaw ay nangyari sa nagkaroon ka ng kasalanan, no, ay itatakwil ka ng Diyos. Hindi po. Dito nakita natin sa kabila ng nangyari sa Israelita ay patuloy siyang nagbantay, patuloy niyang ginabayan ng kanyang
bayan para sa pagdating na kasal ng kasalan, no? Ando na po, magsasama muli ang bagong kasal. Ito nga po ay tumutukoy sa Panginoon at ang kanyang bayan. At sa dulong panahon ay ganoon din po, no? Tayo ay makasama ng Panginoon. So sa simbolikong paraan, ang lalaki ikakasal sa talatang ito ay kumakatawan sa Diyos. At ang babaeng kakasal ay kumakatawan sa kanyang bayang Jerusalem, no? Ang imaheng ito ay sumisimbolo sa malalim at matalik na ugnayan na nais ng Diyos na magkaroon sa kanyang bayan. Nakita natin kung gaano po kadakila ang Panginoon, no? Inahon niya mula sa pagkabihag, pinalaya niya, at dito bibigyan niya ng panibagong pagkatao, no? Pagkakakilanlan ang kanyang bayan na magdadala sa kanya ng kanyang ng kapurihan at karangalan, no? Dahil sa kanyang panunumbalik. Yan. So dito again pinapakita dito sa talatang ito ang matinding pagmamahal at pangako ng Diyos sa kanyang sa kanyang bayan. At again, isang lalaking naghihintay sa kanyang mapapangasawa na nananabik na sila ay muling magkasama at magbibigay lalo ng kagalakan at kasiyahan sa kanya, no? Ito ay isang pagbabago mula sa pagkatiwangwang tungo sa pakikipagtipan, kung saan nalulugod nga po ang Diyos sa paparating na kasalan. Na parang isang kasal na magsasama ang dalawang nagkahiwalay, no? Na dati ngayon ay magkaasamang muli. So nalulugod ang Diyos sa kanyang mga tao gaya ng ginagawa ng asawang ikakasal, no? Asawang may parang bagong kasal, no? Sa pagkatapos, maunawaan natin sa talatang ito ang walang hanggang mensahe ng pag-ibig at pagmamalasakit ng Diyos sa kanyang mga tao. Sa kabila ng katigasan, puso ng mga tao, sa huli ay hindi tayo kayang tiisin ng Diyos. Siya pa rin ang gagawa ng paraan upang tayo ay makabalik sa malalim na relasyon sa Kanya. Nangungusap at nagpapaalala ang talatang ito sa kalalagayan ng ating buhay, pananampalataya, sa panahon ngayon, at sa paraan ng ating pamumuhay sa ilalim ng pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po, ito yung talagang gustong-gusto ko dito sa sa pag-aaral na to. Kasi meron akong bagong tutuklasan ng mga sinabi ng Panginoon, no? Ito yung pangako niya sa kanyang bayan, pangako niya sa ating mga lingkod na tapat, na tayo makakasama niya rin, no? Tatulad ng kanyang bayan na kanyang pinanumbalik, dinala niya sa pagbabago, binigyan niya ng bagong pangalan, at ito na, no? Parang isang ikakasal, parang isang magnobya na mag-iisang dibdib. So again mga kapatid, ito ay pangako ng Panginoon, hindi lang sa siyempre sa kabanatang ito ay tumutukoy sa Israel, no, siyempre. Pero dito makita natin yung tapat na pagmamahal, tapat na pag-ibig at pag-asa na binibigay sa atin ng Diyos, na huwag tayong mawala ng pag-asa dahil kasama natin siya araw-araw. So, sa talatang ito, tayo ay pinapalalahanan na ang mga Israel mula sa pagkatapon hanggang sa pagtitipan ay tulad din natin, na tayo ay magkakasama natin ang Panginoon sa dulong sa darating na panahon. So yun po mga kapatid, dalawang napakagandang talata na ating napag-aralan. Sana po tayo ay may natutunan, no?
sakali po may mga tanong kayo, pwede nyo pong i-chat or pwede nyo i-PM si Pastor Dom, no? Tayo po patuloy na mag-aral. At sa dalawang talatang ito, nakita natin yung pagmamahal ng Diyos, walang katapatang magmamahal at pag-ibig niya sa kanyang bayan. So yun po, tayo po ay sama-samang manalangin bago tayo matapos. Panginoon, dakila sa lahat, salamat po sa pag-aaral na to. Sa pangunguna sa amin, Panginoon, na ang iyong ginawa sa iyong bayang Israel ay gagawin mo rin sa mga lingkod mo, Panginoon, sa kapanahunan ngayon. Lord, patuloy namin dalangin ang bawat isa, ang kalakasan, kalusugan, at ang aming araw-araw na pamumuhay at pag-aaral. Naway ikaw patuloy ang aming maitaas at mapaglingkuran. Samahan niyo po kami sa anumang sitwasyon, Panginoon. Alam namin na ang iyong pagmamahal, ang iyong katapatan ay hindi kailanman malilimitahan. Salamat, Panginoon, naway ang mga kapatid na kasama namin sa online ay sabay kami natuto, Panginoon. Salamat po. Sa iyo lamang po namin tinataas ang lahat ng papurit parangal. In Jesus' name, Amen. Salamat po. Kasama ko dito si Princess. At syempre, ang mga nasa online, syempre si Pastor Dom, Pastor Nanding, Brother Edgar, at sa lahat po ng naka-join, no? Magkita-kita po tayo muli bukas sa pagpapatuloy ng Isaiah 62. Maraming salamat po. To God be the glory. God bless po.